Naranasan mo na bang mapuno ng bigat ng emosyonal na pagkakabit? Pakiramdam na parang nakulong ka sa isang siklong mahirap putulin? Hindi ka nag-iisa. Marami ang dumaranas ng hirap na bitawan ng isang tao. Pakiramdam na wala silang magawa at naipit sa sarili nilang emosyon. Pero heto ang magandang balita. Ang pagbabago ay hindi lang posible, nasa abot kamay mo ito. Hango sa walang kupas na karunungan ng mga sinaunang Stoic na pilosopo tulad nina Marcus Aurelius at Seneca. Ilalahad sa video na ito ang 7 makapangyarihang Stoic na alituntunin upang matutong makawala sa emosyonal na pagkakabit sa isang tao. Bakit napaka-transformative ng detachment? Gaya ng matalinong sinabi ni Seneca, ang matapang ay malaya. Ang detachment ay hindi pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay ang paghahanap ng lakas at linaw sa loob ng sarili. Sa video na ito, susuriin natin ang malalim na prinsipyo ng Stoicism na gagabay sa iyo patungo sa emosyonal na kalayaan. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga gawin na ito sa araw-araw mong buhay, matutuklasan mo ang mga praktikal at makakabuting paraan upang dahan-dahang makawala sa pagkakakapit ng damdamin at maibalik ang iyong kapayapaan at atensyon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Isipin mong magpaalam sa mga tanikala ng isipan na matagal nang pumipigil sa iyo at yakapin ang isang bagong damdamin ng linaw at focus. Bibigyan ka ng Stoicism ng kapangyarihang harapin ang iyong emosyon ng may tatag at karunungan. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Sa pagsasabuhay ng mga turo na ito, matututo kang unahin ang iyong panloob na kapayapaan kaysa sa mga bagay sa labas ng iyong kontrol. Handa ka na bang kumawala mula sa mga tanikala ng emosyonal na pagkakabit at yakapin ang kapangyarihan ng personal na pag-unlad? Kung oo, ang video na ito ay para sa iyo. Sasamahan ka namin sa 7 Stoic na gawin na magpapabago sa pananaw mo sa emosyonal na pagkalagot. Magsimula tayo sa isang tanong. Ano ba talaga ang may tunay na halaga sa ating buhay kung hindi ang kapayapaan ng ating isipan? Samahan mo kami habang sinusuri ang mga alituntuning ito na magbubukas ng daan patungo sa isang malayang kaisipan ayon sa Stoicism. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, pindutin ang subscribe button at sumali sa aming komunidad para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman. Ibahagi rin ang iyong saloobin sa comments section. Kung hindi mo alam ang sasabihin, i-type mo lang ang nagsisimula na ang emosyonal na kalayaan. Halina't magsimula na tayo sa paglalakbay na ito tungo sa emosyonal na paglaya. Sama-sama, unang alituntunin, ang kapangyarihan ng pagkakawala ng pagkakabit, detachment. Naranasan mo na bang parang ang emosyon mo ay parang manikang hinihila ng iba ang mga tali? Naisip mo na ba kung gaano karaming kontrol ang naibigay mo sa ibang tao dahil lang sa pagkakabit mo sa kanila? Dito pumapasok ang kapangyarihan ng detachment o pagkakawala ng emosyonal na pagkakabit. Ang detachment ay hindi nangangahulugang titigil kang magmalasakit. Ang ibig sabihin nito ay sisimulan mong mabuhay sa paraang ang iyong kapayapaan at kaligayahan ay hindi na umaasa sa mga panlabas na bagay. Bakit napaka-transformative ng detachment? Isaalang-alang ang karunungan ni Epictetus na nagsabing, hindi tayo naghihirap dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay, kundi sa paghusga natin sa mga ito. Ang detachment ay tungkol sa muling pagbawi ng iyong kapangyarihan. Ang pagkakaunawa na bagamat hindi mo kayang kontrolin ang mga panlabas na pangyayari, kaya mong kontrolin kung paano ka tutugon sa mga ito. Isipin mo ito.
Kapag sobrang higpit ng kapit natin sa isang tao o sitwasyon, sila na ang may hawak sa atin. Parang binigay mo sa kanila ang remote control ng iyong damdamin at sila na ang naglilipat ng mga channel ayon sa kanilang kagustuhan. Maaring sila ang magdikta ng iyong saya, lungkot, at sa mga matinding pagkakataon ang magtulak sa iyo sa mga desisyong hindi na mababawi. Ang detachment ay tungkol sa pagbawi ng remote na iyon at ikaw na mismo ang magpasya kung anong channel ang panonoorin mo. Isipin mong ang emosyon mo ay parang saranggola. Bawat tali na nakakabit sa isang tao o bagay ay isang potensyal na direksyong maaring hilahin ng emosyon mo. Kapag masyado kang maraming tali o sobrang higpit ng kapit mo sa isa, parang inihahabilin mo sa hangin ang direksyon mo. Tinuturuan tayo ng Stoicism na luwagan ang kapit, na bagamat hindi natin kayang kontrolin ang hangin, kaya nating piliin kung aling mga tali ang hahawakan. Hindi ito pagiging manhid o walang pakialam. Ito ay pagiging matatag at may paninindigan. Magpraktikal tayo. Magsimula sa pagtukoy kung sino o anong bagay ang labis mong kinakapitan. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Naghahanap ka ba ng pagpapatunay? Natatakot ka bang mag-isa? O may iba pa? Ang pag-unawa sa ugat ng iyong pagkakabit ang unang hakbang para lumuwag ang kapit nito sa iyo. Pagkatapos, sumabak ka sa mga gawain na nagbibigay sa iyo ng layunin at kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na kaya mong kontrolin at pagbitiw sa mga hindi mo kayang hawakan, nagsisimula kang tumayo sa sarili mong lakas at halaga. Habang niyayakap mo ang detachment, nagsisimula kang makita ang mundo sa ibang paraan. Naiintindihan mong ang halaga mo ay hindi nakabase sa panlabas na kalagayan, kundi likas na nasa loob mo na at hindi matitinag. Ang pagkakaalam na ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahang umusad ng may linaw at kumpiyansa, malaya mula sa tanikalang mental ng pagkakabit. Tandaan mo, tulad ng sinabi ni Seneca, ang matapang ay malaya. Sa pagsasabuhay ng detachment, hindi ka umiiwas sa buhay. Mas lalo mong nilalahukan ito na may malinaw na isip at matatag na puso. Ikalawang alituntunin, pag-unawa sa pagkakabit, attachment. Naisip mo na ba kung bakit sobrang kapit tayo sa ilang tao o sitwasyon kahit alam nating nasasaktan na tayo? Ano nga ba ang nagtutulak sa atin na hindi bumitaw? At paano tayo makakalaya rito? Ang pag-unawa sa attachment ay mahalagang hakbang sa paglalakbay tungo sa emosyonal na detachment at personal na kalayaan. Halina't mas malaliman nating talakayin ang konseptong ito gamit ang karunungan ng mga Stoic na pilosopo bilang gabay. Ang attachment sa pinakapundasyon nito ay nakaugat sa ating ego. Ayon sa Stoic na pilosopo na si Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa kaunting hangarin. Ipinapakita ng karunungang ito ang tunay na diwa ng attachment, ang ating mga pagnanasa at inaakalang mga pangangailangan. Kapag tayo'y nakakapit sa isang bagay o tao, madalas tayong kumikilos mula sa lugar ng ego, naghahanap ng pagpapatunay, seguridad, o pagkakakilanlan mula sa mga panlabas na bagay. Isipin mo ang isang bagong silang na sanggol, punong-puno ng saya, hindi pa nahahawahan ng komplikasyon ng ego. Habang tayo'y lumalaki, unti-unting ang ego ang kumokontrol sa ating direksyon, pinupuno ang buhay natin ng samut-saring pagkakabit. Ang mga attachment na ito, maaring tao, ari-arian o paniniwala, ang nagpapalabo sa ating pag-iisip at humahadlang sa ating tunay na pagkatao, na siyang pag-ibig at kasiyahang nagmumula sa loob. Naranasan mo na bang maramdaman na ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa pag-apruba o presensya ng ibang tao? Isa itong malinaw na palatandaan ng attachment
na hinihimok ng ego. Para masimulang kalasin ang ating sarili mula sa mga pagkakabit na ito, kailangan muna nating kilalanin kung ano talaga ang mga ito. Mga produkto ng ego na naghahanap ng seguridad at pagpapatunay. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ba ako sobrang nakakapit sa taong ito o sa resulta ng bagay na ito? Anong takot o pagnanasa ang nagtutulak sa akin? Ang pag-unawa sa ugat ng attachment mo ang unang hakbang para ito'y humina. Ngayon isipin mong mamuhay ka mula sa pag-ibig imbes na sa ego. Paano kung magtiwala ka sa kasaganaan ng universo at maniwala kang kung ano ang nakalaan para sa iyo ay tiyak na darating? Malakas ang puwersa ng ganitong uri ng pananaw. Isa itong pagkilala sa likas mong halaga at kakayahan na hindi nakabase sa anumang panlabas na bagay. Kapag sinimulan mong tanawin ang iyong mga pagnanasa at koneksyon gamit ang ganitong lente, mapapansin mong ang bigat na dala ng mga ito ay kadalasang hindi kailangan. Mahalaga ang yakapin ng konsepto ng kasaganaan. Kapag pinakawalan mo ang takot sa pagkawala, madalas ay mas higit pa ang ibinabalik sa iyo ng universo kaysa sa iyong binitawan. Ang detachment ay hindi nangangahulugang mas kaunti ang malasakit mo. Ito ay nangangahulugang mas malalim ang iyong pag-unawa. Ibig sabihin nito ay pagiging totoo sa iyong sarili at hayaan ang pag-ibig ang gumabay sa iyo, hindi ang takot. Ang paglalakbay tungo sa detachment ay tunay na nagpapabago. Isa itong proseso ng paghubad sa mga patong ng ego upang mabunyag ang matatag at puspos ng pag-ibig na kaluluwa sa loob. Isa itong pagtahak pasulong ng magaan, malaya mula sa bigat ng pagkakabit, at bukas na bukas sa pagtanggap ng mga bagong biyaya ng may matibay na puso. Sa pagbibigay halaga sa panloob mong kapayapaan kaysa sa panlabas na pagpapatunay, binubuksan mo ang landas tungo sa isang buhay na tunay na malaya at ganap. Ikatlong alituntunin, ang ilusyong kontrolado mo ang lahat. Naranasan mo na bang ang kaligayahan mo ay parang nakadepende sa kilos o pagpapatunay ng ibang tao? Minsan ba'y naniniwala kang kung pagbubutihan mo lang, makokontrol mo ang takbo ng relasyon mo o ang damdamin mo? Isa ito sa pinakakaraniwang maling akala na meron tayo, ang ilusyon ng kontrol. Ang pag-unawa at pagsira sa ilusyon na ito ay mahalaga upang makamit ang emosyonal na detachment at personal na kalayaan. Madalas tayong linlangin ang ating ego na kaya nating kontrolin ang mga panlabas na pangyayari at reaksyon ng ibang tao. Dahil dito, sobrang halaga ang binibigay natin sa pananaw ng iba tungkol sa atin, na nagiging sanhi ng sobrang pagkakapit at emosyonal na pagdedepende. Tulad ng sinabi ni Epictetus, isang Stoic na pilosopo, hindi ang mga pangyayari ang nagpapahirap sa atin, kundi ang reaksyon natin sa mga ito. Isa itong pangunahing prinsipyo ng Stoicismo. Hindi natin kontrolado ang mga panlabas na kaganapan, ngunit kaya nating kontrolin ang ating tugon sa mga ito. Kapag masyado tayong nakakapit sa ilusyon ng kontrol, minsan ay sobrang taas ng pagtingin natin sa ibang tao. Parang inilalagay natin sila sa pedestal. Iniisip na ang halaga natin ay nakabase sa kanilang pag-aapruba. Ito'y nagre-resulta sa isang baluktot na pananaw kung saan iniisip nating may taglay silang bagay na wala tayo. Ngunit kapag tinanggal natin ang ilusyon na iyon, makikita nating pare-pareho tayong tao. May kahinaan, may kakulangan, walang sino man ang mas mataas o mas karapat-dapat sa likas na halaga kaysa sa atin. Para masira ang ilusyon na ito, simulan sa pagtanggap na karamihan sa mga iniisip nating kontrolado natin ay wala talaga sa ating kamay. Maaring ito'y nakakababa ng loob sa una, pero sa totoo'y napakaginhawa. Kapag tinanggap nating hindi natin kontrolado ang kilos o damdamin ng iba, maaari tayong tumuon
sa kung ano ang kaya nating kontrolin, ang ating mga iniisip, reaksyon at personal na pag-unlad. Sa pagbaling ng pansin papaloob, nabubuo ang kumpiyansa sa sarili at katatagan. Halimbawa, sa halip na umasa sa pagpapatunay ng iba, ugaliin ang self-affirmation. Ipaalala mo sa sarili mo ang iyong natatanging lakas at katangian. Unawain mong ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pananaw ng kahit sino. Ito'y tumutugma sa aral ni Marcus Aurelius. May kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Isa pang epektibong paraan ay ang pagyakap sa mindset ng kasaganaan. Tandaan mong napakalawak ng mundo at maraming pag-ibig, tagumpay at kaligayahan para sa lahat. Kapag hindi mo na kinakatakutan ang pagkawala ng isang tao o isang tiyak na kinalabasan, bubukas ang mundo para sa iyo sa mas maraming posibilidad. Sa mga relasyon, pinapayagan ka nitong magmahal ng malaya nang hindi nakatali sa desperasyon. Bibigyan ka nito ng kakayahang pahalagahan ang koneksyon habang pinangangalagaan mo ang iyong sariling halaga at kalayaan. Tandaan, ang emosyonal na detachment ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagkilalang ang iyong kabuuan ay hindi nakadepende sa presensya ng sinuman. Sa pagyakap sa mga prinsipyong Stoic, hinuhubog mo ang isang malalim na emosyonal na lakas na tutulong sa iyo harapin ang mga di inaasahang hamon ng buhay. Bitawan mo ang ilusyon ng kontrol at tanggapin ang mapagpalayang katotohanan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa iyong isipan. Ika-4 na alituntunin. Isabuhay ang detachment. Naranasan mo na bang hindi ka makabitaw sa isang dating karanasan o relasyon? At natatakot kang malaman kung ano ang mangyayari kapag binitiwan mo ito? Karaniwan ito, sobrang kapit sa isang bagay na nakakasakit na, pero hindi pa rin magawang pakawalan dahil sa takot. Pero paano kung ang pagbitiw ang magdadala sa iyo sa mas maganda pang hinaharap? Tingnan natin kung paano maisasabuhay ang detachment gamit ang karunungan ng Stoic na filosofiya. Sabi nga ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian, kundi sa kaunting pagnanasa. Akmang-akma ito sa emosyonal na pagkakabit. Handa ka na bang pakawalan ang bigat ng nakaraan at bigyan ng puwang ang mga bagong posibilidad? Isipin mong mahigpit mong hinahawakan ang isang lubid. Sobrang higpit na sumasakit na ang mga kamay mo. Natatakot kang bumitaw dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Pero ang totoo, ang pagbitiw ay hindi nangangahulugang mahuhulog ka. Minsan ito ang magpapalaya sa mga kamay mo para maabot ang mas magagandang bagay. Ako mismo'y natutong magbitaw sa isang relasyong komportable pero hindi na masaya dahil natatakot akong mawala ito. Hindi ko na malayang isinara ko ang pinto sa mga posibilidad ng mas malalim at tunay na kaligayahan. Kaligayahang kumakatok na pala sa buhay ko. Ilang beses mo na rin kayang nagawa ito. Natatakot kang pakawalan ang nakasanayan dahil sa takot sa hindi tiyak. Isa pa, ang tinatawag na FOMO or Fear of Missing Out ay isang bitag. Para itong nanonood ka ng highlight reel ng buhay ng iba sa social media habang iniisip mong napag-iiwanan ka. Pero tandaan mo, ang social media ay nilikhang perpektong larawan, puno ng filter at piniling sandali. Nang tumigil ako sa kakascroll ng buhay ng iba at nagsimulang tutukan ang sarili kong kwento, unti-unting nawala ang FOMO. Ikaw ba'y palagi na lang ikinukumpara ang buhay mo sa iba? Panahon na para putulin ang cycle na yan. Ang hindi kapag-alam sa lahat ng detalye ng buhay ng iba ay hindi nangangahulugang may nawawala sa iyo. Ibig sabihin nito, ikaw ay naririto, ganap na nararanasan ang sarili mong kwento. Ang pagkakabit sa maling imahe ng kaligayahan ay nagpapahirap sa pagbitiw.
Nakikita mo ang iba na parang masaya sila at natatakot kang maiwan. Pero tandaan, ang damo sa kabila ay laging mukhang mas berde mula sa malayo. Pero kapag nilapitan mo, meron din itong tuyong bahagi. Ang pagbuo ng ilusyon ng perpektong buhay ng iba ay kumakain sa kasiyahan mo. Para kang tumatakbo sa treadmill. Habol ang isang hologram, kahit anong bilis mo, hindi mo ito maaabot kasi hindi naman ito totoo. Ang detachment ay hindi pagbitiw sa kaligayahan. Ito'y pagdedesisyon na tukuyin ang kaligayahan ayon sa sarili mong panuntunan. Kaya kung nais mong tunay na makawala sa pagkakabit, sundin ang prinsipyo ng stoicismo. Ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iniisip mo, ang mga kilos mo, at ang iyong personal na pag-unlad. Napakagandang mapagtanto na wala ni isang opinyon, dating relasyon, o makintab na buhay sa social media ang may kapangyarihang tukuyin ang halaga o kaligayahan mo. Ang kaalamang ito ang iyong sandata upang makausad sa buhay ng magaan, malaya sa di kailangang pagkakabit, at bukas sa tunay na koneksyon na nararapat sa iyo. Tandaan, ang pagbitiw ay hindi katapusan. Isa itong matapang na hakbang patungo sa buhay na tunay mong narararapat. Ikalimang alituntunin, ang landas patungo sa tunay na kaligayahan. Naisip mo na ba kung bakit tila laging mailap ang tunay na kaligayahan? Parang palaging nakatali sa kagustuhan ng iba o sa mga panlabas na pangyayari? Paano kung ang susi sa matatag at pangmatagalang kaligayahan ay nasa loob mo lang, hindi nakadepende sa sino man? Sa bahaging ito, susuriin natin ang stoikong landas tungo sa kaligayahan at kung paano makakatulong ang emosyonal na detachment upang maranasan ang mas malalim at matibay na anyo ng ligaya. Saan ba talaga nagmumula ang tunay na halaga? Isang tanong na, kapag nasagot ng tama, ay makakatulong sa atin na tumalikod sa mga hindi kailangang pagkakabit at humakbang patungo sa kalayaan sa damdamin. Sabi nga ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa kaunting pagnanais, isang malalim na paalala na dapat tayong tumingin sa loob ng ating sarili, hindi sa labas, upang matagpuan ang tunay na halaga at kaligayahan. Mahalagang maunawaan ang prinsipyong ito lalo na kapag ang hamon ay bitawan ng isang tao. Hindi ito tungkol sa pagputol ng koneksyon ng may galit o panlalamig, kundi sa pagkilalang ang pinakamahalagang kaugnayang mayroon ka ay ang ugnayang meron ka sa sarili mo. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob, sa iyong pagkatao, sa iyong karunungan, at kung paano mo pinakikitunguhan ang ibang tao. Gaano kadalas nating naiisip na ang kaligayahan natin ay nakasalalay sa presensya ng isang tao? Na ang halaga natin ay tumataas sa kanilang papuri o bumababa sa kanilang pagkakalimot? Ang ganitong pananaw ay parang kadena sa ating damdamin. Kinukulong ang ating kakayahang lumipad. Isipin mong isang ibon na iniisip na kailangan itong humingi ng pahintulot para lumipad. Ganyan natin minsan nililimitahan ang sarili. Subalit paano kung maunawaan mo na ang langit ay palagi ng bukas para sa iyo, hinihintay ka lang na ikampay ang iyong sariling mga pakpak? Ang ganitong paniniwala sa sarili ay nagpapalaya. Itinuturo nitong ang halaga mo ay hindi nagbabago batay sa pagtingin ng iba. Kaya't ang detachment ay hindi pagtulak palayo sa isang tao, kundi paglapit pabalik sa sarili. Sa pagtutok sa personal na paglago at sa pagpapaunlad ng sarili, hinuhubad natin ang bigat ng pagiging dependent sa iba. Para itong paghahardin, hindi mo pinipilit ang isang bulaklak na mamukadkad. Sa halip, inaalagaan mo ang lupa, dinidiligan ang halaman, at nagtitiwala sa likas nitong proseso. Sa ganitong paraan, lumilikha ka ng isang harding patuloy na namumukadkad, kahit sino pa ang pumansin o hindi. At dito mo mararanasan
ang kaligayahang hindi nakatali sa sinuman, matatag, malaya at tunay. Paano ba natin tatahakin ang landas ng emosyonal na detachment? Magsimula sa paniniwalang buo ka na, may kasama man o wala, may pagpapatunay man ng iba o wala. Ang paglalakbay mo ay tungkol sa pagtuklas ng sariling kalawakan, ang kalayaang lumipad ng mag-isa kung kinakailangan. Yakapin ang karunungan ng stoicismo. Ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga kilos, at ang iyong personal na pag-unlad. Hindi ito nangangahulugang isasara mo ang puso mo sa pag-ibig o koneksyon. Sa halip, nangangahulugang ilalagak mo ang iyong emosyonal na pundasyon sa matibay na lupa ng iyong pagkatao. Tandaan, ang halaga mo ay hindi tulad ng palaisipang kulang ng piyesa mula sa ibang tao. Isa kang obra maestra na nasa proseso, buo na sa kanyang sarili, ngunit bukas sa dagdag na kagandahan mula sa mundo sa paligid. Ika-6 na alituntunin, yakapin ang kasalukuyang sandali. Nahuhuli ka rin ba sa pag-iisip tungkol sa nakaraan o sa pag-aalala tungkol sa hinaharap? Ang kakayahang yakapin ang kasalukuyang sandali ay isang makapangyarihang paraan upang makawala sa emosyonal na pagkakabit at makatagpo ng kapayapaan sa iyong kalooban. Ang kasanayang ito na nakaugat sa pilosopiyang Stoiko ay nagtuturo sa atin na mamuhay ng lubos sa ngayon, sa halip na maubos sa kung ano ang nangyari o maaring mangyari pa lang. Wika nga ni Marcus Aurelius, isang bantog na stoikong pilosopo, iukol mo ang sarili mo sa kasalukuyan. Sa simpleng pahayag na ito, malinaw ang aral ng stoicismo, ang kahalagahan ng pagtutok sa kung anong nangyayari ngayon. Kapag palagi tayong nakatingin sa nakaraan, madalas nating inuulit ang mga masakit na alaala o pinanghahawakan ng mga bagay na wala na. Samantalang kapag abala naman tayo sa pag-aalala tungkol sa hinaharap, nililikha lang natin ang pagkabalisa sa mga bagay na maaring hindi man lang mangyari. Ang parehong gawi ay hadlang sa tunay na karanasan ng kasalukuyan. Isa sa mga mabisang paraan upang yakapin ang kasalukuyan ay sa pamamagitan ng pagkamalay o mindfulness. Ang mindfulness ay ang pagiging buo at ganap sa kung anuman ang iyong ginagawa nang walang paghusga. Maaari itong pagsasagawa ng atensyon sa simpleng karanasan. Ang lasa ng pagkain sa iyong bibig, ang pakiramdam ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa habang naglalakad, o ang tunog ng boses ng kausap mo. Sa ganitong paraan, ang iyong diwa ay bumabalik sa ngayon. At sa pagbabalik na ito, natutunaw ang kapit ng nakaraan at kinabukasan. Ang pagsasanay ng mga mindful activities ay nakakatulong upang mas maging kasangga mo ang kasalukuyan. Ang pagmumuni-muni o meditation, halimbawa, ay sinasanay ang isipan na manatiling nakaangkla sa kasalukuyan. Kahit ang simpleng breathing exercises ay nakakapagpabalik ng iyong pansin sa kasalukuyan. Subukang maglaan ng ilang minuto bawat araw sa mga ganitong gawain. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong mas konti ang iyong pagsisisi sa nakaraan at mas kaunti ang iyong pag-aalala sa hinaharap. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay nangangahulugan ding pagtanggap at pagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Simulan mong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Isang tahimik na umaga, ang hangin na dumadampi sa iyong balat, ang ngiti ng isang kaibigan. Kapag itinutuon mo ang atensyon sa kasaganahan, sa halip na sa kakulangan, magbabago ang pananaw mo. Ang mga dating mahigpit mong pinanghahawakan ay unti-unting lumuluwag, at sa halip, ikaw ay napapalitan ng kagaanan at pagkakontento. Sa pagyakap mo sa kasalukuyan, itinatayo mo ang pundasyon ng emosyonal na katatagan at kaliwanagan ng isip. Tinuturuan ka nitong harapin ang mga pagsubok sa buhay ng may katahimikan at kabuuang presensya.
Sa huli, ikaw ay magiging mas bukas sa ligaya at tunay na karanasan ng buhay, hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon mismo. Patas bilang Tito, i-reframe ang iyong pag-iisip. Ang pagbabago ng paraan ng pag-iisip ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa emosyonal na paglalagak. Kasama rito ang pagbabago ng pananaw at interpretasyon sa mga sitwasyon na tumutulong upang makawala sa mga negatibong pag-iisip at emosyonal na pagkapit. Gaya ng sinabi ng pilosopong Stoic na si Marcus Aurelius, ang kaluluwa ay nagiging kulay ng mga iniisip nito. Sa pagbabagong anyo ng iyong pag-iisip, nababago rin ang iyong damdamin at pananaw sa buhay. Magsimula sa pagkilala sa mga negatibong pag-iisip na nagpapanatili sa iyong pagkakakapit. Maaring kabilang dito ang mga paniniwalang tulad ng hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, hindi na ako makakahanap ng ibang tao, o nakadepende sa kanya ang kaligayahan ko. Ang ganitong mga pag-iisip ay lumilikha ng pakiramdam ng pagiging dependent at kawalan ng pag-asa. Ang pagkilala sa mga pattern na ito ang unang hakbang sa pagbabagong anyo. Pagkatapos, hamunin ang mga pag-iisip na ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung totoo nga ba ang mga ito. Kanungin ang sarili. Totoo ba talaga ang iniisip kong ito? Anong ebidensyang mayroon ako para suportahan ang paniniwalang ito? Kadalasan, mapagtatanto mong ang mga pag-iisip na ito ay sobra o walang sapat na basehan. Ang ganitong kamalayan ay nagpapahina sa kapit ng mga ito sa iyong emosyon. Kapag natukoy at nahamon mo na ang iyong mga negatibong pag-iisip, palitan ang mga ito ng positibo o neutral na mga kaisipan. Sa halip na, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya, sabihin mo sa sarili, kaya kong maging masaya at makamit ang katuparan sa sarili kong paraan. Palitan ang, hindi na ako makakahanap ng iba ng marami pang pagkakataon para sa pag-ibig at koneksyon sa hinaharap ko. Ang mga bagong kaisipang ito ay dapat sumasalamin sa mas balanse at nagbibigay lakas na pananaw. Upang mapatatag ang bagong pattern ng pag-iisip, magsagawa ng pang-araw-araw na afirmasyon. Isulat ang mga positibong pahayag tungkol sa iyong sarili at sa kakayahan mong umulad ng mag-isa at basahin ito ng malakas bawat araw. Sa paglipas ng panahon, makatutulong ang mga afirmasyong ito upang ma-rewire ang iyong isipan at magkaroon ng mas positibong pananaw. Dagdag pa rito, ang mga teknik ng mindfulness, gaya ng pagmumuni-muni, ay makatutulong sa iyong pagsisikap na baguhin ang pag-iisip. Ang mindfulness ay tumutulong sa iyong maging mulat sa iyong mga iniisip ng walang pag-atol, kaya mas madali mong